Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Handa na ba ang inyong mga puso at isipan na tahakin ang isang madilim na lansangan kung saan ang bawat sulok ay may nagtatagong lihim na hindi para sa mata ng mortal? Huwag kayong lilingon sa inyong likuran dahil baka ang bulong na naririnig nyo ay hindi lang gawa ng inyong imahinasyon, kundi isang paanyaya mula sa kabilang buhay. Ihanda ang inyong mga sarili, huminga ng malalim at simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Malamig ang gabi sa bayan ng Rizal sa lalawigan ng Kalinga, kung saan ang makipot na tulay ng San Jose ay nakadugtong sa dalawang bundok na pinaliligiran ng nagtataasang mga puno ng kawayan. Ang matandang tulay na ito, nagawa sa lumang semento at kinakalawang na bakal, ay may kwentong kinatatakutan ng mga residente tuwing sasapit ang 10 oras ng gabi. Ayon sa mga matatanda, partikular na kay Aling Brenda Calixterio, na isang tindera ng kakanin doon, may isang mahiwagang nilalang na nakatayo sa gitna ng daan tuwing 12:00 ng madaling araw. Babala niya sa mga kabataan, huwag na huwag hihinto kapag nakita ang anino nito dahil ang sinumang magtangka ay hindi na muling makakabalik sa kanilang mga pamilya. Isang gabi sa lokal na kapihan, seryosong nag-uusap ang magkaibigang si Arthur de Maculangan at ang bumberong si Crispin Evangelista tungkol sa mga nagaganap na pagkawala ng mga biyahero sa naturang tulay. Ayon kay Crispin, marami na siyang rumespondeng aksidente sa lugar na iyon, kung saan laging blangko ang tingin ng mga nakakaligtas at tila nawawala sa sarili. Si Arthur naman, na isang iginagalang na barangay tanod, ay naniniwalang may mas malalim at mas madilim na puwersang gumagala sa tulay na hindi kayang ipaliwanag ng modernong siyensya o ng batas ng tao. Ang bawat kwento ay nagiiwan ng kilabot sa mga nakikinig na costumer, liban na lamang sa isang mapangahas na estranghero. Si Dexter Alcantara, isang matigas ang ulong mekaniko na bagong lipat lang sa probinsya mula sa Maynila, ay lihim na nagtatawa habang nakikinig sa usapan ng mga matatanda sa kapihan. Para sa kanya, ang mga kwentong bayan tungkol sa mga ligaw na kaluluwa o aswang sa tulay ay mga gawa-gawa lamang upang takutin ang mga bata at mga mangmang. Kasama ang kanyang kasintahang si LV Baldomero, binalewala niya ang mga babala at patuloy na nagkumpuni ng kanyang lumang motorsiklo na gagamitin niya sa pagbiyahe mamayang madaling araw. Hindi alam ng binata na ang kanyang labis na kumpiyansa sa sarili ang siyang magiging mitya ng isang gabi ng lagim. Habang nag-aayos ng mga gamit si Dexter, lumapit ang kapitbahay nilang si Danilo Castor upang magpahiram ng isang maliit na krusipiho na gawa sa banal na kahoy ng Antipolo. Sinabi ni Danilo na mas mabuting may proteksyon ang sinumang bumibiyahe sa gabi, lalo na't madilim at walang ilaw ang malaking bahagi ng daan patungo sa tulay. Subalit, tinanggihan ito ng mayabang na mekaniko at sinabing ang kanyang talino at lakas ang sapat na proteksyon sa anumang panganib sa kalsada. Umalis si Danilo na may mabigat na hininga
Alam niyang may masamang mangyayari sa sinumang hindi rumerespeto sa mga elemento ng kalikasan. Sumapit ang 12:00 ng gabi at nagsimula ng mag-impake si Dexter para sa kanyang pag-alis patungo sa kabilang bayan upang kumuha ng mga piyesa ng sasakyan. Ang gabi ay nababalot ng makapal na hamog na nagmumula sa kabundukan at ang tanging tunog na naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at kuwago. Habang nagmamaneho sa madilim na highway, napansin niya na unti-unting nawawalan ng signal ang kanyang cellphone hanggang sa tuluyan itong mamatay. Hindi niya ito pinansin at patuloy na pinatulin ang takbo ng kanyang motorsiklo. Iniisip na normal lamang ang mahinang koneksyon sa liblib na bahagi ng kalinga. Habang papalapit siya sa tulay ng San Jose, napansin ni Dexter na tila nagbago ang ihip ng hangin na naging kasing lamig ng yelo na dumampi sa kanyang balat. Ang liwanag ng headlight ng kanyang motor ay tila kinakain ng makapal na kadiliman, kaya nahirapan siyang aninagin ang unahan ng kalsada. Biglang gumatong ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang isang madilim na figura na nakatayo ng tuwid sa mismong gitna ng tulay. Ang figura ay tila isang tao na nakasuot ng mahabang itim na kasuotan. Nakatigil at hindi gumagalaw kahit na malakas ang hangin. Naalala ni Dexter ang mga bilin ng matatanda na huwag titingin at huwag hihinto. Ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot sa mga sandaling iyon. Biglang umubo ang makina ng kanyang motorsiklo bago tuluyang namatay ang makina nito sa mismong simula ng lumang tulay na semento. Sinubukan niyang sipain ang starter ng paulit-ulit, ngunit walang anumang tunog na lumabas kundi ang nakabubinging katahimikan ng madilim na paligid. Ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng manginig habang ang malamig na pawis ay unti-unting tulo-tulo sa kanyang mukha. Sa kanyang unahan, ang misteryosong nilalang ay nananatiling nakatayo, tila naghihintay sa kanyang bawat galaw at bawat paghinga sa gitna ng tulay. Sinubukan ni Dexter na sumigaw upang humingi ng tulong, ngunit ang kanyang boses ay tila napadpad sa hangin at walang anumang tugon mula sa kadiliman. Sa bawat segundo na lumilipas, naramdaman niya ang unti-unting pagbaba ng temperatura ng paligid na tila ba ang buong lugar ay nilamon na ng isang malaking libingan. Walang ibang pagpipilian ang binata, kundi ang harapin ang nilalang na nasa kanyang harapan upang makatawid. Naglakad ng mabagal si Dexter habang itinutulak ang kanyang mabigat na motorsiklo. Sinusubukang huwag ititig ang kanyang mga mata sa nakatatakot na figura sa unahan. Subalit, habang siya ay papalapit, napansin niya na may kakaibang pagbabago sa anyo ng nilalang na hindi kayang unawain ng kanyang isip. Ang katawan nito ay unti-unting humahaba ng lampas sa normal na sukat ng isang tao, na tila ba ang mga buto nito ay binabatak ng hindi nakikitang kamay. Ang balat nito na nakalabas ay nangingitim na parang uling at may mga uod na gumagapang. Ang pinakamalaking kilabot na naranasan ni Dexter ay nang mapagtanto niyang wala palang mukha ang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan ngayon.
Ang ulo nito ay patag, walang mata, walang ilong, at walang bibig. Ngunit nararamdaman niyang nakatitig ito sa kanyang kaluluwa ng may matinding galit. Nais niyang tumakbo pabalik, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging semento sa bigat at hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa palayo sa lugar. Ang nilalang ay nag-umpisang maglabas ng isang mababang tunog na parang ungol ng naghihingalong hayop sa gabi. Sa gitna ng kanyang matinding takot, naalala ni Dexter ang babala ni Aling Brenda tungkol sa pag-iyak ng mga kaluluwang ligaw na naghahanap ng kapalit. Ang nilalang ay hindi lamang isang simpleng multo, kundi isang sinaunang demonyo na nagbabantay sa tulay upang kumuha ng buhay ng mga mapagmataas na tao. Ang hangin sa paligid ay naging mabaho, amoy nabubulok na karne na dinala ng hanging gabi mula sa ilalim ng tulay kung saan may ilog. Napaluhod si Dexter sa semento, umiiyak at nagsisisi kung bakit hindi siya naniwala sa mga kwento. Biglang gumalaw ang nilalang, ang mahaba nitong braso ay unti-unting itinaas na tila ba aabuti ng ulo ng nakaluhod at nanginginig na binata sa kalsada. Sa puntong iyon, naramdaman ni Dexter ang isang matinding enerhiya na humihigop sa kanyang lakas at tila ba ang kanyang buhay ay unti-unting nawawala. Sinubukan niyang manalangin, ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas sa kanyang bibig na tila ba may nakabarang kung ano sa kanyang lalamunan. Ang mukha ng kamatayan ay narito na, nakatayo sa kanyang harapan sa madilim na tulay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malakas na liwanag ng headlight ang biglang sumulpot mula sa kabilang dako ng tulay na nagmula sa patrol car ni Arthur de Maculangan. Ang mabilis na pagdating ng tanod kasama si Crispin Evangelista ay nagdulot ng pansamantalang pagkaantala sa masamang balak ng walang mukhang nilalang sa gitna ng daan. Pinusina ng malakas ni Arthur ang sasakyan habang si Crispin ay nagpaputok ng kanyang baril sa hangin upang itaboy ang masamang espiritu. Ang nilalang ay naglaho na parang usok, ngunit ang nakapanis na amoy nito ay nanatili pa rin sa hangin. Agad na binuhat ni na Arthur at Crispin ang nanghihinang katawan ni Dexter at isinakay ito sa likod ng kanilang sasakyan habang iniwan ang motor. Habang pabalik sila sa bayan, napansin ni Dexter na kahit nakalayo na sila sa tulay, may naririnig pa rin siyang mababagal na yabag. Ang tunog ng mga yabag ay nagmumula sa mismong bubong ng patrol car na tila ba may sumusunod sa kanila mula sa itaas. Tumingin si Crispin sa rear view mirror at nakita ang mahabang anino na sumasabay sa takbo ng kanilang sasakyan. Nakarating sila sa bahay ng binata kung saan naghihintay ang kanyang kasintahang si Elvie Baldomero na labis na nag-aalala sa matagal na pagkawala ng kanyang kasintahan. Nang makita ang kalagayan ni Dexter na maputla, nanginginig at hindi makapagsalita ng maayos, agad na tumawag ng tulong si Elvie sa kanilang mga kapitbahay. Dumating si Danilo Castor na may dalang langis na pinagpala at sinimulang ipahid ito sa noo ng binata upang maalis ang masamang espiritu.
Ngunit ang takot sa mga mata ni Dexter ay hindi pa rin nawawala. Sinabi ni Danilo na ang sumpa ng tagabantay ng tulay ay hindi basta-basta nawawala kapag nakita mo na ang tunay nitong anyo sa gitna ng dilim. Ang sinumang nakakita sa mukha ng nilalang o sa kawalan ng mukha nito ay magiging markado na habang buhay at hahabulin ng kadiliman kahit saan magpunta. Niyakap ni Elvis si Dexter habang ang binata ay patuloy na tumitingin sa bintana. Natatakot na baka sa paglingon niya ay nandoon muli ang nilalang. Ang gabi ay natapos na may mabigat na tanong sa kanilang mga isipan. Ilang buwan ang lumipas matapos ang kakilakilabot na gabi na iyon sa tulay ng San Jose. Ngunit ang buhay ni Dexter ay hindi na muling bumalik sa normal. Kahit lumipat sila ng tirahan sa isang siksikang subdivision sa Bulacan upang takasan ang nakaraan, ang multo ng tulay ay tila kasama pa rin niya. Tuwing sasapit ang 12:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, nagigising siya dahil sa tunog ng mababagal na yabag sa labas ng kanyang silid. Alam niya na ang tagabantay ay hindi tumitigil sa paghahanap sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang natutulog ng mahimbing si Elvie, nagising si Dexter dahil sa isang kakaibang pakiramdam na tila may nakatayo sa paanan ng kanilang higaan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at doon ay nakita niya ang pamilyar na mahabang figura na walang mukha nakatayo sa dilim. Ang balat nito ay mas maitim ngayon at ang amoy ng nabubulok na karne ay muling napuno ang buong silid tulugan nila. Sinubukan niyang gisingin si Elvie, ngunit ang kanyang buong katawan ay paralisado na at walang lakas. Ang nilalang ay dahan-dahang yumuko at sa unang pagkakataon, isang hiwa ang biglang bumukas sa patag nitong ulo na nagsilbing isang malaking bibig na puno ng matutulis na ngipin. Narinig ni Dexter ang isang bulong na nagmumula sa bibig nito. Sinasabing ang tulay ay nasa loob na ng kanyang isipan at wala siyang matatakasan. Ang huling nakita ng binata bago tuluyang lamunin ng kadiliman, ang kanyang paningin ay ang sarili niyang refleksyon sa madilim na kawalan ng nilalang. Nawala si Dexter nang walang bakas kinaumagahan. Natagpuan na lamang ng mga otoridad ang motorsiklo ni Dexter sa mismong gitna ng tulay ng San Jose sa Kalinga, kahit na buwan na siyang nawawala doon. Ang kwento ay nag-iwan ng aral na ang mga lumang alamat ay hindi dapat tinatawanan o sinusubukan dahil may mga puwersa sa mundong ito na mas matanda pa sa tao. Ang bawat tulay na ating tinatahak ay may sariling kwento at ang paggalang sa mga hindi nakikita, ang tanging paraan upang tayo ay makaligtas sa gabi. Huwag kayong hihinto kapag may nakita kayong nakatayo. At dyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwento ni Dexter ay isang matinding paalala sa ating lahat na ang kayabangan at kawalan ng respeto sa mga lumang paniniwala ay maaaring magdala sa atin sa isang madilim na landas na walang kinalalagyan.
Ang tagabantay ng tulay ay patuloy na naghihintay sa dilim, naghahanap ng susunod na biktima na magpapakita ng kawalan ng galang sa mga misteryong nakatago sa ating mga probinsya. Kaya naman kung kayo ay bumiyahe sa madaling araw at may napansin kayong figura sa gitna ng daan, pakiusap, huwag kayong hihinto at huwag niyong tititigan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa ating paglalakbay sa kwentong ngayon gabi mga kagabi ng lagim. Kung kayo ay natakot at nabaon sa kilabot ng kwentong ito, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ang Lagim at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload nating kwento ng kababalaghan. I-share nyo rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mag-iwan ng komento kung anong bahagi ang pinaka-nakatakot para sa inyo. Mag-ingat kayo sa inyong pagtulog at hanggang sa susunod nating gabi ng lagim.